Okay, so good morning mga kabigman. Mayroon na naman tayong bagong kasama ngayong estudyante. Isang manual transmission na sasakyan ang gusto niyang matutunan. Si Eman. So man, bago tayo magpalit ng pwesto, since na ikaw ay zero knowledge sa manual, kailangan ko i-explain sa'yo kung ano mga gagawin mo kapag nandito ka na sa driver side. Tulad ng sabi ko sa'yo kanina habang papunta tayo rito, ang driving, kailangan ang dala natin dyan ay interest, lakas loob, disiplina sa sarili, no? Siyempre, pag sinabi mo kasing disiplina sa sarili, kasama na doon ang attitude and behavior. Ay importante yan bilang isang driver. Kasi nga, tulad ng sabi ko sa iyo kanina, sa kalsada, marami tayong paghahandaan dyan. Hindi porkit nakakapagpatakbo na tayo, ayun na yun, no? So, marami talaga. Kaya nga sabi nila, hindi biro ang mag-drive sa Pilipinas. Dito sa amin, sa Tolentinos Driving School, tulad ng sabi ko sa'yo, ang pagtuturo namin dito lahat ay hindi lang for the certificate. Hindi lang para makakuha ka ng lisensya. Si lisensya, nandyan lang yan kay LTO. No? Madali nating makukuha yan, basta training na tayo. So, ang atin talagang goal dito sa driving school namin, ang amin po talagang pinaninindigan dito ay yung aftermarket namin sinasabi. Yung bang tipong kahit papano makapag-drive kayo lang kahit kayo na lang. No? Hindi natin kailangan madaliin. Mag-focus tayo sa knowledge na dapat nating matutunan. Okay? Yes, so, ang tanong ko sa'yo, ready ka ba today? Ready Ready ka makinig kay Kuya Ron? Yes po. Ready kang sumunod kay Kuya Ron? Yes po. Kasi yun yung sinabi ko kanina sa'yo, na ang isang nag-aaral kailangan sumunod muna sa nagtuturo. Dahil pag yung nasundan mo na at nagagawa mo lang mag-isa, madali na para sa iyo yan. No? Yes po. So, ang nagtuturuan man, remind kita, tulad ng sabi ko sa iyo, hindi natin kailangan magsigawan dito. Hindi natin kailangan dito magtaasan ng boses. Kailangan magtulungan tayong dalawa kung paano mo maintindihan ang pagmamaneho ng isang manual na transmission. Kasi nga, ito si manual transmission, ika ngay maraming kinakalikot dito, no? So, kailangan dito, yung presence of mind mo, yung focus mo, yung concentrate, at lakas ng loob, syempre, no? Okay. So, maging kampante ka kay Kuya Ron, huwag kang matakot, huwag kang mahiyang magtanong, huwag kang matakot magkamali. Normal sa nag-aaral na nagkakamali, normal sa nag-aaral na namamatayan ng makina, dahil manual ito. Kaya hindi yan big deal kung namamatayan ka ng makina. Basta't ang mahalaga man, intindihin mo lang ang programa ni Kuya Ron mo. Lahat ng ituturo ni Kuya Ron mo, isa-isip mo lang, tandaan mo lang. Kasi yan ay pagagawa ko rin sa'yo ng ikaw lang, para at least kahit papaano maging proud ka rin sa sarili mo, kaya ko naman pala siyang i-operate na kahit hindi ako dinidiktahan ni Kuya Ron. Kasi yun naman talaga yung goal natin, ano? Yes po. Okay. Kapag ikaw ay nandito na sa driver side, ang ginagawa ng isang driver, syempre, ito yung tipong hahanapin mo muna, syempre muna yung komportable ka sa kinauupuan mo. No? Ito yung tipong kapag halimbawa umapak ka sa pedals mo, kailangan komportable ka dito sa clutch pedals, komportable kang bitawan siya, nilulubog siya, no? Okay, so kapag hindi ka naman komportable kasi, adjuster naman ang upuan, mayroon yung bakal dito sa ilalim, yan, kapag in-adjust mo, purong sulong lang yan, ano? Pag dito sa baba, ano? So, ang ginagawa dyan, nasa beginner, hindi pa mga nakakalam, pag ginanon mo ang bakal sa ilalim, ang isang kamay mo ay nasa manibela para doon ka naman kukuha ng pwersa para mahila mo yung katawan mo. No? Pag okay ka na dito sa mga pedals mo, sa baba, ito, clutch, brake, tapos accelerator. No? Tandaan mo man ha, ang kaliwang paa mo, ang ino-operate niya lang or ima-manage niya lang ay si clutch lang. Ang right foot mo naman, ang kanyang ima-manage ang accelerator at saka ang brake. Si manual ay kailangan pagka ikaw ay mag-arangkada, pag ipapasok mo ang gear, kailangan nakalubog si clutch ng sagad. No? Pag bibitawan mo naman si clutch, kailangan hindi minamadali, hindi binibigla. No? Sabi ko nga, huwag mong pairalin ang inip mo kapag bumibitaw ka dyan sa clutch. Kailangan ramdamin mo siya. Mayroon tayong sinasabi diyang biting point. Mayroon akong programa dyan na pinabibitaw ko muna ng 1-2, walang accelerator,
Pagka bibitaw ka na ulit or pupunta ka na sa 3 hanggang let go, ay may kasama ng accelerator. Ano? Kumbaga, mag-half clutch ka muna, magpa-fighting point ka muna. Okay, ngayon kita, ito si clutch, kailangan nakalubog lagi siya. Sagad, no? Sagad lagi pagka inapakan mo siya para naipapasok mo rin siya ng maayos itong gear niya, no? Ito namang dalawa, accelerator at saka brake, kailangan swabe lang din ang pag-manage natin dyan. Ito yung tipong dampi lang, no? Hindi pwedeng pag sinabi kong stop, apak agad. Pagka sinabi kong stop, halimbawa stop and go tayo mamaya, pag sinabi kong clutch down, lipat ang pakay brake, alalay lang hanggang tumigil. Okay, pag sinabi ko naman na go na ulit tayo, alis ang pakay brake, patong kay gas, bitaw ka ng 1-2, pag after ng 1-2, pag bumitaw ka na ulit, may kasabay ng accelerator. Ha? Ang position pala ng iyong mga paa dito sa mga pedals, si clutch man, hindi yung ang paa mo ay nakaganito, nakatuon sa flooring. Tapos kung bumitaw ka ng clutch, pag ganon, hindi dapat ganon. Ganito ang pagbitaw dyan kay clutch. Yan. Tulak, push lang, all the way to the flooring. Tapos pag bumitaw ka, dahan-dahan lang, na nagbibent naman itong tuhod mo. Kasi yan, pag tumakbo na naman yan, hindi mo naman kailangan ibabad ang paa mo dyan. Pwede mo lang bitawan yan. Gagamitin mo lang ulit yan kapag ka ikaw ay mag-change gear or magdadagdag ng gear. Kasi pag tumakbo na, kailangan mo kasi mag-speed up muna bago ka umapak ulit sa clutch para ilipat siya, no? Okay, tapos dito naman, sa kanang paa mo, ang posisyon naman niya, katulad nito. Tingnan mo. Halos ang paa mo nakatapat kay brake. Tapos pagka magagas ka, yung tipong ibababa mo lang na ganito yung paa mo lang sa gas pedal. Nakatuon naman ang paa mo sa flooring. Gumaganong-ganon lang. Tingnan mo paa ni Kuya Ron. Ha? Brake, gas. Brake, gas. Hindi yung binubuhat-buhat mo lang ganon, ha? Next naman natin, syempre, maging komportable ka dapat sa paghawak ng manibela. Yan, no? Okay, so ang ating paghawak sa manibela as a beginner, ito yung sinasabing 9 and 3. So bakit 9-3, Kuya Ron? Kasi nga, itong manibela, as a beginner, as nag-aaral, kino-consider natin yan na relo. No? Relo yan. 12 o'clock, 11 o'clock, 10 o'clock, 9 o'clock. 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock. Okay? So, kaya as a beginner, ito lang muna ang paghawak natin. Dahil baguhan pa lang tayo. It's either na 9 and 3 or 10-2. No? Kapag kasanay ka na kasi, medyo basic na sa'yo ang driving, wala na yan. Magagamit mo na yung nagwawalhan ka na lang. Kita mo na kasi yung mga sitwasyon. Pag alam mong risky yung sitwasyon, di syempre, mag-on wheel ka. Lalo-lalo na kapag expressway na, no? Kasi pag matagal ka na nagdadrive, alam mo na yung, dapat mo mag-focus. Alam mo ba yun? Yung mga ganun. So, as a beginner talaga, dito na muna tayo. No? Mawawala din naman yan. I mean, magiging basic din yan sa'yo. So, si manibela kasi, ito ay lumilikot, no? Gawa ni kalsada. So, ikaw naman, na ikaw ang nagmamanage sa kanya, ay dapat, mamanage mo siya or mailagay mo siya ng tama, sa tamang posisyon o tamang linya lagi, no? So, yon. Yung sinasabi ko lagi, huwag kang a-action sa manibela kung alam mo naman, kung hindi ka naman niya nililihis. A-actionan mo lang siya. Alam mo, dinadala ka sa kaliwa. O, ibabalik mo lang siya papuntang right, tapos pigil sa gitna. Ganun lang. And then, si manibela, hindi ito pwedeng i-manage ng bigla-bigla. Ha? Ganyan. Ma-manage naman natin dito, mayroon tayong dalawang sinasabi dito na sa beginner na hand over hand at saka hand to hand. No? So, ang one hand, saka na yan, pagka master na. No? Okay. Ganito ha, pag pumihit ka ng kaliwa, ito ay madalas mong gagawin kapag ikay ay nagpo-full turn or malaki ang malaki ang liko mo. Ito yung sinasabing hand over hand, ha. Yan. Yan yung hand over hand. Tandaan mo, ha. Yes po. Yan. Yan. Pagka ganyan, ha, isagad mo na siya, balik na agad pagpigil ng manibela. Pigil na ulit dito yung kaliwa mo dito sa 9, tapos balik sa 3. No? Kasi 'di ba, minsan kasi pag umiikot ka, nasa kalagitnaan ka pa lang, na isasagad mo na yan. Okay, so ngayon, ang manibela kasi, nakadepende yan sa movement ng ikot mo. No? So sa beginner kasi, dahil nagpapaikot talaga tayo na mabagal muna.
Kaya hindi nyo pala masyado nararamdaman na bumabalik ng kusa ang manibela. Kasi kung medyo sanay ka na, umiikot ka na medyo may bilis ng konti, yan, maramdaman mo na nabalik ng kusa yung manibela. No? Okay, so depende rin yun sa sasakyan. May mga sasakyan naman na kahit mabagal ang movement niya, nabalik din siya ng kusa talaga. Okay, so tatandaan mo man ha, na kapag galing sagad ang manibela, pag ibinalik mo siya sa diretso ulit, 2 ikot lang yan. Okay, take note, ang pagpunta sa sagad, walang bilang. Kasi ma-recognize mo naman yun pag hindi mo na naikot. Pero pagka ibinalik mo na siya, tandaan mo yung pagbalik ng 2. Ito yung, halimbawa, gagaling ka sagad. Pag binalik mo na siya, ito yung 1, ha? And then, ito yung 2. Okay? So, pwede mo siyang gamitan ng hand over hand pag lumiliko ka ng malaki or nagpo-full turn ka. And then, pag halimbawang ikaw ay almost tuwid ka na or almost ka lang haharap dun sa lane na papatakan mo, luluwagan mo lang yung manibela, i-manage mo naman siya sa hand to hand. Ganito. 1 and 2. Ha? So, hand over hand, hand to hand. Ha? Yan. Okay. So, ang iiwasan mo dito sa manibela, syempre, yung hawakan mo siya ng halos pawisan ang buong katawan mo. Ibig sabihin, panggigigilan. Huwag mo siyang panggigilan. Relax lang. So, para maiwasan mo na ikaw ay manggigil dyan, naka-thumbs up lang, ganyan. Ganyan lang ha. Yan. So, pagka liliko ka, syempre, yon, medyo i-grip mo siya. Yon. Pagka liliko ka, o gagamit ka lang hand over hand. Okay? And then, ang manage dito kay manibela, talagang konti-konti lang. Pag sinabi ko lilipat, halimbawa tayo sa right, ang gagawin mo doon, signal, sulyap, tapos tingin. Pag sinabi kong 1 o'clock lang, ganyan. Pag humarap na ang kotse natin doon sa pupunta natin, balik sa 12 o'clock. Tapos adjust ka lang ulit sa 11 o'clock. Ganyan lang ang kabigan yan kapag lumilipat ka lang ng linya. Na? Tapos take note ito, pag naglilipat ka ng linya, pag sumignal ka at ikaw ay nakaposisyon na doon sa linyang pinuntahan mo, hindi nag-auto off ang signal light. So, kailangan mo siyang patayin. So, ang isang driver, hindi lang sa isang portion nakatingin. Sinasabi natin lagi dito, more on tingin sa unahan. Siyempre, more on focus sa unahan. Yun ang importante. But, kailangan bibigyan mo pa rin ng pagsulyap ang paligid mo. Hindi lang paligid mo, pati dashboard mo. No? Kasi mo rin ma-recognize kung napatay mo ba ang signal light mo o hindi. So, wag kang magtaka na sa day 1, halos day 1 mo kasi sa manual, di ba? So, ganito talaga ang unang ginagawa ng day 1. More on explanation yan. No? Kasi, siyempre, alam pa upuin agad kita dito. Tapos, hindi mo naman, kuya, ano gagawin ko dito? Di ba? So, in-explain ko muna sa'yo bago tayo magpalit. And then, i-refresh natin ngayon yan pag nandito ka na, no? So, wag mong isipin na pag hindi mo nagawa, magagalit si kuya. Pag hindi mo nagawa, hindi ka magkaka-certificate. Tulad ng sabi ko, ang goal natin dito ay matuto ka. Okay?